me something, it might just take the pain away. Eto na nga guys, ang ating mga ingredientes sa paggawa or paggisa natin ng ating karne pikada ang tawag sa amin dito or karning giniling. Ang sibuyas, bawang, carrots at dates. 'Di ba? So eto na nga, pero kung wala naman kayo nito guys, yung mga ibang ingredientes, okay lang, wala namang problema, okay? At ito na nga yung ating karning giniling. Kung gusto nyong lagyan ng tomato sauce, okay din naman. Ketchup, okay din naman. Pero ako guys, hindi ko siya lalagyan ng tomato sauce kasi nga po ang gusto ko lang ay igigisa lang natin para mas matagal ang buhay niya guys. Kasi ito kasi pwede kong igisa pa sa another na putake or another na ano ba ang tawag doon? Menu or ano kung ano pang pwede kong ilagay dito or kung saan ko pwede pang panggisa. Yun ang ibig kong sabihin sa gulay o kung ano pa man, 'di ba? So eto na nga guys at syempre balatan muna natin ang ating carrots. Ito muna ang ating gagawin ngayon. Unahin muna natin yung ating 3 carrots na ating balatan. At pagkatapos, sunod naman natin ngayon ang ating sibuyas, 'di ba? Balatan muna natin siya, guys, ng maayos. Ako guys, kaya ako hindi lumuluha ang aking pagbabalat dito ng sibuyas o paghiwa kasi hinuhugasan ko siya ng malamig na tubig. Pag nabalatan nyo siya dyan or natapyasan nyo dyan sa bawat gilid, pag nabalatan nyo na siya bago nyo siya hiwain, ay hugasan nyo muna ng tubig, guys. Na hindi yung mainit or maligamgam. Basta normal lang siya na tubig. 'Di ba? Sa atin kasi sa Pilipinas, yung may yelo pa, saka lang lalamig yung tubig or nasa refrigerator. Okay lang yung normal na tubig. O ibabad nyo siya dyan ng konti para matanggal yung kanyang digta. Yun. Pagkatapos, syempre, magbabalat naman na tayo ng ating bawang. Ako kasi, guys, yung balat ng ating supot ng ating carrots ay diyan ko na rin inilagay lahat ng mga balat niya para mas madali siyang maipon. Yun. At pag ito na nga ang ating uunahin yung ating paghiwa-hiwa ng ating carrots at syempre hiwa-hiwain natin na ganyan muna manipis pagkatapos pahaba naman ang ating pagkortar or paghiwa. Pagkatapos ang paghiwa natin dito, ang isusunod natin ay syempre yung pakwadra-kwadrado guys, yung ating carrots. 'Di ba? Kasi kung anong itsura ng ating karne pikada or karneng giniling, ay ganun din dapat kaliit yung ating mga carrots para ganda yung kanyang kalalabasan, guys, 'di ba? Kumbaga nga is uniform, 'di ba? Pare-pareho. So ito na nga, pero depende na rin naman 'yun sa inyo kung ito yan ay yung akin lang 'to, yung aking paggawa. Pero kahit na anong klaseng gawin ninyo, pahaba man yan, pahalang man yan, pakwadradito man yan, or yung pa-star-star, 'di ba? Okay lang 'yun, guys. Okay? Basta mahiwa siya at masarap yung ang ating luto, okay na 'yun. Natapos na tayo sa ating maghiwa ng ating carrots at isusunod naman natin ang ating bawang, 'di ba? Hiwa-hiwain muna natin siyang ganyan. Pagkatapos pakwadra-kwadra dito din. Depende sa inyong paghiwa kung gaano kalaki, kung gaano kaliit. Nasa sa inyo na po yan. Pero, ingat po kayo sa paghihiwa ng ating mga ingredientes dahil nako, baka mahiwa ang inyong mga daliri. Mahirap na. Diyos mio. So, ganito guys, ang paghiwa, depende na rin sa inyo. At isusunod naman natin ang sibuyas. Siyempre, hiwa-hiwain din natin pa pagkudra-kudra dito.
para pare-pareho ang kanyang size guys. Depende rin naman sa inyo kung anong gusto ninyong hiwa, malaki, maliit, okay din naman yan. So, kaya ito ang paghiwa ko ganito guys kasi nakita nyo naman yung karne pikada. Yung karne na giniling natin ay sobrang maliliit siya. Kasi dito guys sa amin, pwede nyong ipagiling siya ng mas pinong-pino kasi yun ay pag halimbawa nagpagiling kayo sa palengke, 'di ba? Isang ikot lang 'yun. So para mas pino yung inyong giniling, pwede niyong ipadaan ulit doon sa gilingan ng makina para mas pinong-pino. Ganun kasi dito sa amin, pag halimbawa bibili ka ng karne, ipapagiling mo, pwede kang mag-request na mas pinong-pino, ipapaulit mo yun ulit. Ganun yung ibig kong sabihin guys, dito sa amin. So, siguro naman dyan sa Pilipinas, dyan sa inyo, pwede naman siguro yun, 'di ba? Kasi dito naman mababait naman ang mga tao. At saka trabaho naman nila yon at saka ginagampanan nila yung serbisyo na maging maayos sa kliyente para babalik talaga sa kanila. So, ito nga palang sibuyas guys ay nilagyan ko lang siya ng kalahati kasi sobrang laki ng ating sibuyas. 'Di ba? Kaya yan. At ito naman yung ating dates. Ay nako, super duper sarap nito, 'di ba? Sa Middle East, masarap 'to. Ito ang pinaka-dessert nila, isa sa mga dessert pala nila. At matamis 'to, guys. Kaya eto nilalagyan ko din siya kasi para maghalo ang kanyang alat tsaka tamis. At saka ito, guys, maganda din 'to sa katawan kasi ito ay antioxidant. Maganda sa sirkulasyon din ng dugo. At kung may diabetes kayo, kailangan hugasan nyo muna siya para mawala yung sobrang tamis niya. Mawala yung, kasi ito binababad to guys, asukal. Kaya ganyan to kasi siya katamis. So, yan. Ang ibig kong sabihin, hinay-hinay kung tayo mataas ang sugar. Lagi tayo maglimonada, kumain tayo ng pinya para ma-regular yung ating blood sugar, and then uminom tayo ng maraming tubig, yun, 'di ba? At bawasan na yung coke, bawasan na rin ng konti yung ating mga kinakain, yung kanin. Wag na masyado tayong kumain ng kanin kasi ang kanin, 'di ba, super super matamis, guys. Kaya bawas-bawasan na natin. Kung alam naman natin na tumatanda na tayo at mayroon tayong mga komplikasyon sa ating sakit, ay bawas-bawasan na natin ng konti. Ingat-ingat lang syempre para humaba ang ating buhay. Alagaan natin guys kasi ang buhay ay isa lang po. Pero ang sabi ko nga napakahalaga ng buhay kasi tayo araw-araw pwede nating gawin na maging maayos ang ating buhay. Maraming paraan kung paano. Kasi ang kamatayan iisa lang, 'di ba? So kaya 'yun. So balik na tayo dito at ginisa ko na nga ang ating pauna ay ating ang bawang. Pagkatapos sinunod ko na rin yung sibuyas at yung dates ay ginisa ko na rin diyan, guys. At pagkatapos, pag mapula-pula na siya ng konti diyan, lagay na natin yung karne giniling. Igigisa natin siya diyan, guys. Kasi kailangan papula-pulahin natin diyan yung ating karne. Ipa-toasted natin siya diyan kasi hindi nga natin siya lalagyan ng ating tomato sauce. Kasi nga, di ba, sinabi ko nga sa inyo, in-explain ko nga sa inyo, ito kasi ay paggagamitan ko pa ng maraming putahe o pagluluto. Pwede din tong ipalaman sa tinapay, or ito with tomato sauce, yung kalahati, kasi marami nga itong guys na aking giniling. So, ito niluto ko muna siya dyan kasi para sa mga susunod na mga araw ay marami akong paggagamitan or mga menu or mga putahe
na pwede kong gawin. Kaya lang para mas matagal ang buhay, ginisa ko muna siya guys sa ganitong paraan. Pagkatapos pag mapula-pula na siya ng konti, naluto-luto na siya ng konti, ay ilalagay naman natin yung ating carrots para palambutin naman siya dyan guys. So yun lang ang ating menu for today's video, ang ating giniling na karne na para tumagal ang buhay ay kailangan igisa muna natin. Pero kung hindi nyo naman, wala kayong available sa inyong bahay na mga ingredients na ganito, ay gisa nyo lang sa sibuyas or bawang, okay na yun guys. Okay? At pagkatapos, pwede nyo itago sa refrigerator. Nailagay na nga natin ang ating carrots at syempre ay halu-haluin natin para ma-mix yung ating mga ingredients guys. At lalagyan natin ito ng ating kaunting asin. Pagkatapos konting asukal guys, paminta, durog, at saka toyo. Kailangan i-mix natin ng i-mix to para talagang super duper ang lasa niya na masarap. At yung digta ng ating karne, kailangan mawala yun guys. Para tumagal yung buhay ng ating niluluto, yung itong giniling, ay kailangan talaga mawala yung kanyang tubig. Yun ang ibig kong sabihin. Kasi kailangan maging toasted siya para matuyo nga siya, diba? Para yung pinakasabaw or yung pinakatubig ng karne ay mawawala yun guys. Ma-absorb yun. So, ganyan ang ating gagawin para tumagal ang ating karne pikada or ang ating karning giniling. Diba? So, ito na nga at natimplahan na natin siya ng paunti-unti. Siyempre, yung mga binanggit kong mga ingredients, kung wala kayo, okay lang din yun. Basta importante, may asin, may konting asukal, para masarap yung kanyang lasa. Naghahalo yung tamis at saka yung alat guys. Okay? Titikman niyo siya kung anong kulang talaga dito. Okay? So guys, hanggang dito na lang po ang ating paggawa ng karneng giniling para tumagal ang buhay at para magawan pa natin ng mga iba-ibang putahe or menu sa ating giniling. 'Di ba? So hanggang dito na lang po ang aking video at ingat po kayo lagi at maraming salamat po sa panunood ninyo. At God bless everyone. At lagi kong sinasabi kapag lalabas ng bahay, dalhin si Mr. at si Miss Pasensya para buhay ay laging masaya. So, bye-bye!